Meron nga pala akong na-rescue na isang uri ng moth. Ito ay tinatawag na Atlas moth. Dito sa Pilipinas, tinatawag itong mariposa. At dito sa aming lugar, napakarami nito. Kaya ako interesado ko sa video na ito, panoorin mo ito Lakata! Magandang buhay mga migo-miga. Eto na nga't gabi na nga't meron kaming napansin dito. Nahagip ng aking mata itong isang puting bagay. Akala ko kung ano na, isa pala itong caterpillar na medyo may puti-puti. At medyo may kalakihan ito kumpara sa mga typical lang na mga caterpillar. Pero sa ganitong uri ng caterpillar, sigurado ako na hindi ito butterfly. Lalo pat meron pa ditong mga nagkalat na silk Tapos sa kanyang feature talagang hindi ito butterfly. Hindi nga lang pala isa yung nakita ko dito. Meron pa kami ditong nakitang isa pang kabilog na ganito. So bali dalawa na yung nakita natin. So para sa kaalaman ninyo, yung gantong feature ng caterpillar, kadalasan talaga hindi butterfly kundi moth. Especially kapag meron silang nilalabas na mga silk. After nga ng ilang araw, yung dating larva o caterpillar nag-transform na into cocoon. At sa loob ng cocoon na yan, yung dating larva naging pupa na. Bali yung cocoon na ginawa nila nagawa sa silk, yun yung ginagamit nila para maging protection dun sa pupa. Kasi alam naman natin na yung mga pupa sobrang lambot. Yun lang din yung kaibahan ng mga moth at saka mga butterfly. Kung ang mga moth ay merong cocoon, sa butterfly naman meron silang chrysalis. Yan yung kaibahan nila. Eto namang sa kabilang larva, gumagawa pa lang siya ng kanyang cocoon. Kitang-kita pa nga siya dito Hindi pa tapos yung ginagawa niya ng cocoon. Pero mabilis lang din yan Hindi na pala ito bago sa aming paningin kasi napakarami ganito dito. Madalas namin silang makita sa mga puno ng santol. Paborito kasi nila yung dahon ng santol para gawan ng cocoon. Malapad kasi yung dahon ng santol, di ba? Heto nga't pagkalipas pa ng ilang araw, balot na nga ng silk yung ating mga pupa. Tapos natuyo na rin yung dahon ng santol dito. Napakagaling nga nila, di ba? Sobrang bilis lang din matapos yung kanilang cocoon. Pero unlike sa mga butterfly, medyo may katagalan itong mga moth bago sila lumabas sa kanilang cocoon. Especially sa moth na ito. Ito palang klase ng moth na ito ay tinatawag na Atlas moth. Ganito sila kapag nakalabas na sila ng cocoon. Gaya nga ng sinabi ko, yung Atlas moth ay tinatawag dito sa Pilipinas bilang mariposa. Pero sinasabing 4 weeks muna ang aabutin bago sila makalabas sa kanilang cocoon. At alam nyo ba na ang Atlas moth ay ang pinakamalaking moth sa buong mundo? Largest moth in the world. Swerte namin kasi napakarami lang dito yan sa amin. Nagkalat lang, lalo na sa mga puno ng santol. Pero isang araw, dumaan yung bagyong Tino dito sa aming lugar at maraming puno yung mga bumagsak at saka natumba dito. Pero buti na lang at medyo matibay yung mga cocoon ng mga moth na ito. Nakasabit pa rin. Binabalutan din kasi nila ng silk yung pinakatangkay ng dahon. Kaya talagang medyo matibay yung pagkagawa nila. Pero hindi lahat kumakapit. Meron pa kasi ako ditong nakita pang isa pang cocoon. Hindi na nga lang siya nakasabit. At sa pagkatansya ko matagal na ito. Kasi wala na yung dahon. O di kaya natanggal lang dahil sa malakas na hangin. Ito nga yung itsura niya sa malapitan. Medyo may kakapalan talaga yung kanilang cocoon. Sana lang talaga buhay pa ito para makita natin kung gaano kaganda itong Atlas moth na ito. Dahil nga merong nahulog dito na gantong cocoon, minabuti kong maglibot-libot pa. At meron pa akong nakita dito isa pang cocoon. O diba sabi ko sa inyo napakarami lang ganito dito. Talagang nagkalat lang talaga. Buti na lang talaga itong dalawang cocoon na video natin nung una nakasabit pa rin. Siguro nga dahil bagong gawa pa ito at hindi pa masyado bulok yung dahon. Dahil nga meron tayo ditong nakitang cocoon na nasa lapag na. Alangan naman ipabayaan ko. Syempre kailangan ito ng ating tulong. Kaya akin na lang itong kukunin at syempre atin na lang din silang tutulungan. Syempre para mabuhay pa sila At para na rin makita natin kung gaano kaganda yung mga Atlas moth at kung gaano sila kalaki. Lalo pat binansagan itong largest moth in the world. Ito namang may ibang kukunan na nakasabit pa dito. Syempre atin na lang itong papabayaan para sila mismo yung magsusurvive sa buhay nila. Tsaka mukhang matibay naman yung kanilang kukun dito kumpara dito sa ating mga napulot. Yung isa nga dito wala ng dahon na nakadikit. Diyahan na lang natin kung paano natin sila isasabit. Sa bagay madali lang naman ito. Ang hinihiling ko na lang talaga sana yung mga buhay pa ito para talagang mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong Atlas moth na ito. Heto na nga at akin na lang silang dinala dito sa akin tinitirahan dito sa Bacolod City para mas mamonitor ko sila. Syempre para ma-check natin yung kalagayan nila araw-araw. Ayun na nga at ang aking gagamitin para makasabit sila itong hanger na merong ipit para easy na lang talaga. So talagang aantayin na lang natin talaga silang makalabas sa kanilang kukun. Hindi ko alam kung ilang weeks na ang mga ito. Pero ayun nga based sa aking research 4 weeks pa bago sila makalabas sa kanilang kukun. Kaya talagang excited na ako na makita sila. Dito ko na lang pala sila ipipwesto sa may bandang bintana para may hangin at syempre maarawan ng kaunti. Meron din kasi ditong kurtina na parang net para makita natin sila araw-araw para kapag nakalabas na sila at kapag ready na silang makalipad atin na lang silang papakawalan agad. 1 to 2 weeks lang kasi yung kanilang lifespan kaya talagang kailangan nilang ma-enjoy yung buhay nila pagkalabas pa lang nila ng kanilang kukun. Kaya abangan natin hanggang sa makalipad na sila. Hanggang dito na lang muna. O siya, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!